So, ito lang gagamitin natin dito sa problem na 'to. So, as long as meron ng binigay na mga backside, mga foresight, ito lang yung gagawin mo, 'no? And actually, ang general niyan, kapagka marami kang backside, marami kang foresight, ang gagawin mo lang is just to add, 'no? So, summation ng backside then minus summation of foresight. Ayan, so gawin natin dito guys, kasi pinapahanap lang naman sa atin yung elevation, ano ba tanong dito? Ito, nasa ano, nasa table mismo yung tanong eh. So, elevation ng R. So, hindi sinabi yung tanong mismo sa problem, no? Ito pala eh. To establish the reduced level of point R. So, ayan mismo yung kailangan natin, yung goal, which is to solve the elevation ni point R. Okay, so gawin lang natin, elevation ni R is equivalent sa, so nagbigay dito guys ng ano, initial elevation, which is yung kay P. So, that is 100. And then, i-add lang natin guys yung mga backside dito. So, summation of backside, that is 1.655. Consider nyo guys yung sign convention So, minus 0.95. And then, minus, ito naman guys, yung mga foresights. So, that is negative 1.5. And then, plus 0.75. Ayan. So, ang sagot natin dito. Okay, so letter A, that is 101.455. Okay, so sagot natin guys, letter A. Kasundan, take note nyo to guys labasin to ngayon boards. Ito lang din yung ginamit kong concept nung lumabas yung topic na differential leveling guys. Kaso nga lang erroneous. Okay, so tignan natin kung paano naging erroneous yung problem na yun later on. Ito na pala eh. Number 9. Okay, so ito guys yung mismong lumabas nung batch ko. November, December 2024. Dapat second batch na eh. But first batch nalagay ko. Second batch ako guys. Ayan. So, ayan, wala pa yun sa CRF. Kasi, ang na-conclude lang guys na mga problems ni B, okay, yung sa may review center, si B is nung first batch lang. Kasi, yung mga examinees niya guys is tapos na lahat ng first batch. So, nung second batch kasi, ang hindi lang natatapos is yung sa Baguio tapos sa may Rosales. Okay, which is wala na siyang mga examinees doon. Kaya, hindi niya na take down notes yung mga lumabas ng second batch. Kasi ang ginagawa niya dyan, I think, ano theory ko lang ginagawa niya dyan, inutusan niya yung mga student na tandaan yung mga problems, no? Para after ng exam, sabihin ng mga student sa kanya and then hanapin niya yung reference. So, anong mangyayari? Kaya nagkakaroon guys ng sire. Pero nung second batch kasi, so since wala na siyang student na galing sa Cebu, sa Cebu kasi siya di ba? Ayun, so, yun, wala na siyang nagawa na CRF for second batch. So, yung mga binibigay ko sa inyo guys, kayo pa lang mga nakakaalam yan. Yun yung mismo yung mga lumalabas nung batch ko. Mga lumabas nung batch ko. And possible silang maulit of course kasi new pa lang sila sa board exam. Kagaya nito guys. So, sagutan natin The following readings were taken during a differential leveling survey between benchmarks 1 and 2. All values given are in feet. Okay, so yung lumabas guys ng batch ko is pinalitan niya lang ng meters. So all givens are in meters, parang ganun. So hindi niya mismo pinapalitan or kino-convert yung magnitude to another unit. Okay, so ang ginagawa lang palagi ni Sir Dakay is pinapalitan niya lang mismo yung symbol ng unit. Like kung from feet siya, gagawin niya lang meters. Ganun. Or kung inch cube, gagawin niya lang pwedeng centimeter cube, mga ganun. Basta puro SI lang guys ang lumalabas sa words. Kaya hindi nagbabago yung answer key sa reference. So, ina-adapt niya lang din yun. Pinapalitan niya lang din ng SI unit. Okay? Ayan. So, what is the difference in elevation between these two benchmarks? Which is yung sa may 1 and 2 daw. Ayan. So, binigyan tayo dito guys ng initial elevation ni benchmark 1. So, kailangan lang natin guys makuha yung final elevation ni benchmark 2, which is kung papansinin nyo, given naman na. Di ba? So, isusubtract nyo lang guys.
So yun guys, subtract mo. 721. Try lang natin ha. Kasi andito na guys yung elevation ni benchmark 2. So ganyan mismo guys yung given ng boards ko. Kinap ko lang din to from the reference. So ginaya lang talaga ni Sir Dakay. Ayan, so yung lumabas, 710.84. Yung difference in elevation ng station 1 or benchmark 1 tsaka 2. So sobrang laki niya guys, no? Considering na SI unit yung nasa boards, kung in meters yung 710 na yun, grabe naman, no? Parang yung sinukat na nung engineer na yun, parang bundok na. Nagsukat siya from bottom siguro papuntang taas, which is hindi naman ideal, di ba? Grabe, sobrang sobrang taas na ng difference in elevation na yun. So doon ko napagtanto na erroneous to. Kako. So ini-skip ko na siya agad kasi alam kong wala na akong mapapala dyan. Kasi magkukonsume lang ako ng time. Pero binalikan ko siya after ko matapos lahat ng madadaling problem. Ayan. So nung ano, 'di ba, hindi ko siya sinagutan. Ito actually yung ano, yung first problem na na-encounter ko. So 'di ba nga dalawa to. Ayan. So habang nagsasagot ako ng madadaling problem, nabasa ko na naman tong problem na to. Hala, kako, ba't naulit? Kako. Pero nung binasa ko yung ano, yung tanong, ang hinahanap na is elevation na mismo. What is the elevation ng station 2 plus 00? So yun yung pangalawang tanong sa boards. Ilagay ko dito ah. Sabihin ko lang muna guys. So, kwento ko lang muna. So ang tanong sa ano, yung pangalawa is elevation neto. Elevation of station 2 plus 00. Kasi nga erroneous siya guys eh. So paano natin nasasagutan? Ayan. So sabihin ko yung ginawa ko. Ayan. So ito yung hinahanap guys. So, which is solvable siya kasi pwede mong makuha yung elevation dito. Tama? Ayan. So ganun yung ginawa ko guys. So sinolve ko yung elevation na nandyan. And then, tsaka ko binack-solve yung given na to, kung saan ba siya given. Okay? So, nung binack-solve ko siya, guys, sabihin ko na yung ginawa ko noon. Nung binack-solve ko, using the choices, nakita ko, ito yung binack-solve ko nun eh, kasi hindi siya given. Ito, nilet ko siya as X. Nung binack-solve ko yun, lumabas 10.21. So, ibig sabihin pala, guys, itong 10.21 na to, is dapat manggagaling dyan. Okay? Hindi siya mismo yung elevation ng BM2. Ayan, so yun yung pagka-error niya guys, no? It's just halatang halata naman na hindi dapat yan elevation. So dapat ano siya, it's either backside or it's either foresight. Pero buti na lang nung trinay ko siyang ano, i-backsolve, ito yung nilet ko na X. So yan naman talaga yung ano, naging mali. Nung binacksolve ko siya using choices, yan lang yung nag-govern guys. No? Nung nakita ko lumabas 10.21, ayun. Nakuha ko na rin yung tamang sagot. Okay. Yung choice na nagbigay ng 10.21, yun na rin yung sinagot ko. So yun na yung kinagandahan, no? Dalawa yung tanong, kaya na-backsolve siya. Siguro kung hindi given, hindi tinanong to, ayan, multo ko rin tong problem na to. Hindi ko siya masasagutan. Ayun. So, sagutan natin guys ha. Ano, i-correct na natin dito. Hindi ko na ipapakita yung ginawa kong back solving para hindi tayo mag-consume masyado ng time. So, dapat yung 10.21 na yan is manggaling dito sa foresight. Okay? Yun. So, sagutan natin guys. So, para makuha natin yung difference elevation in elevations, so kailangan lang natin itong makuha. So, elevation nung benchmark 2. Wait lang ha. So, ito guys. No? And to solve for that, so isa-isay natin guys yung mga elevation dito. Okay? Gamitin lang natin guys yung concept na na-derive natin kanina, which is this one. So, ito lang gagamitin natin dito. Ito lang din ginamit ko guys nung boards ko. Tapos, nag-algebra na lang ako for back solving. Okay. So, gawin natin to solve for the next elevation. So, gagawin ko lang dito guys, may pattern naman to kaya madaling sundan. So, yung initial elevation mo, di ba ginagawa mo, plus backside. So, plus backside ka, and then minus foresight. Okay? Plus backside minus foresight. Yan lang guys yung pattern natin dyan. So, gawin natin guys ha. Lang, hindi mabasa to. Ayan. So, 721.05 plus 7.11 minus 1.24. That is 726.92. Lang, alitan ko yung aking ano, ballpoint para hindi masyadong malaki. So, this is 726 point, zooming ko lang guys, 0.92. Ayan. Then next naman tayo, sundan lang natin yung pattern. So, from this elevation, yan na ngayon yung reference mo. So, plus backside ka ulit.
then minus foresight. Tama? Ayan. Pero mayroon ulit tricky part dito guys eh. Okay, so plus 8.83. Sundan lang natin yung pattern. This is equivalent sa 734.64. Okay? Then, sundan lang ulit natin guys yung pattern. So, ito na ngayon yung reference natin elevation. So, plus backside ulit, minus foresight. So, ang lalabas dyan is, ilan? 700, check natin. 734.64 plus 11.72 minus 2.92. That is 743.44. Ayan na. So, wala nang given dito guys na backside. Ano nang gagawin mo reference ngayon? Actually, dyan din ako nagtanong noon sa sarili ko. Paano ko to sasagutan ka ako? Kasi, ano eh, common siya eh. Pero, ganito lang yung idea nito guys. So, ang ginawa ko noon, trinay ko, nagawin ulit reference itong backside na dulo. Okay? 11.72 pa rin. So parang ang nangyayari kasi dyan, ito na yung last turning point mo. Kasi kung papansinin mo, dalawa yung turning point dyan. So ang meaning niyan TP is turning point 1 tsaka turning point 2. So meaning niyan, nung nagsukat ng next elevations, hindi na lumipat guys yung instrument sa turning point 2. Kaya yung backside will remain 11.72. Okay? So, ang gagawin mo, ito pa rin reference mo na backside, ito pa rin ang reference mo na elevation to solve for the next elevations. Okay? So, ganun yung muna in-assume ko. Kasi hindi ko siya masosolve eh. Hindi ko naman mahanap yung backside na yan. So, ganun yung in-assume ko nung nag-solve ako sa boards. Okay? And since hinahanap mga ito noon, di ba? Yan yung tanong na pangalawa. Nung trinay ko yun guys, ito plus ito minus itong foresight na yan, ayun, may lumabas sa choices. So, nung yung ganun yung ginawa ko, so doon ko napagtanto na, okay, ganun nga talaga yung gagawin. So, ito yung magiging reference mo na backside. Okay? So, ganun talaga gawin natin guys, ah. Yung lalabas na dito na, na sagot, yan na rin yung answer doon sa pangalawang tanong for this problem sa board exam. So, take note nyo na rin guys. So, gawin natin reference, ito, plus backside, then, ito yung susubtract natin foresight guys. So, 734.64 plus 11.72 minus 6.43. Ayan. So, yan na yan mismo. Naalala ko pa yung sagot. 739.93. Okay. So, ito yung sagot din na pangalawa sa boards. So, for the second problem netong situation na to. So, naging situational siya pero magkahiwalay guys yung tanong. Ayan. And to solve for the elevation ng BM2, so sundan lang ulit natin guys yung pattern. Ito lang i-resign ko. Okay. So, ito pa rin ang reference natin guys ha. So, 734.64 plus 11.72, then minus itong foresight na to. Okay, so ang lalabas dyan is 736.15. Ayan, so since meron na tayong dalawang elevation guys, yan, subtract lang natin to get the difference in elevation ng BM1 and BM2. So kung papansinin nyo, mas mataas yung BM2, so unahin ko na siya. So BM2, elevation yan guys minus elevation ni BM1. So that is equivalent to 736.15 then minus 721.05. Okay, so sagot natin guys 15.1 feet. Ayun, so that is letter C. Nasundan ba guys? Ayan, so take note nyo to guys ha. So November siya nang galing. And ang theory nila, mostly, ang inuulit na problem ni Sir Lakay na mga passboard is galing sa November batch. Ayun. So possible to guys na maulit. Mataas yung chance. Kasi galing siya ng November. Okay? Take note of that guys. So batakin ninyo ang ang differential leveling ngayon kasi common na siya.